Okay, magandang araw po sa ating lahat at may panibago na naman tayong updates sa mga nangyayari po at sa patungkol po kay former President Duterte. Ang una nating pag-usapan ay marami po ang mga nagtatanong ngayon sa social media kung ito ba po yung si former President Duterte, is he good or bad president? Okay? Maraming nagtatanong, nagtataka ha. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit itong si former President Duterte po ay good president. Very good president pa nga di ba? Mamaya itatalakay natin yan kasi kumakalat yan ngayon sa social media. Itong pangalawa nating pag-uusapan, ito, iginiit ng PNP, CIDG, itong si Torre, na legal raw ang kanilang pag-aresto kay former President Duterte. Ito yung kasunod ng ilang mga aligasyon sa kampo ng dating Pangulo na unlawful at hindi naaayon sa batas ang nangyari. Marami po ang mga kababayan natin na saksi doon sa ginagawa ni Torre at daming galit na galit dito kay Torre. At ito po ang ating panuurin kasi po in-interview itong si Torre at magre-react tayo sa kanyang mga sinasabi. Okay? Ito, pangatlo na ating pag-usapan. Itong si former Chief PNP Oscar Albayalde. Ito yung PNP Chief, isa sa mga PNP Chief ni former President Duterte. Nagsalita na po siya, ang opinion niya patungkol po sa ginawa ni Torre sa pag-aresto niya kay former President Duterte. At grabe po, ang sabi po ni PNP Chief Oscar Albayalde, no, hindi siya sang-ayon sa ginawa ni Torre. Parang inabuso niya talaga ang former president. Okay, mamaya pakinggan natin si PNP Chief Oscar Albayalde dyan. Maganda itong sinabi ni Oscar Albayalde. Ito yung hinihintay ninyo ang ICC po nagsalita na po patungkol po sa kay former President Duterte. At para na ring inamin nila na mananalo itong si former President Duterte. At si Duterte po ay kanilang pakakawalan in the future. Okay? Pakinggan natin at i-analyze natin yun. Heto, pang-ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, itong panglimang topic natin. Okay? Ito raw paggurgur ng mga tao, hindi raw solusyon sa problema sa krimen ng droga ayon kay BBM. Alam mo, BBM, hindi naman tao ang ginurgur dati ni former President Duterte. Yung mga bangag ang kanyang ginurgur. Yung mga abusado sa bansa natin. Kaya ikaw rin isip-isip rin kasi tanga ka Itong hirap tong presidenteng ito nanlilin lang ng taong bayan. Ito pa, itong pang-anim na ating pag-usapan, last but not the least, okay? Mga nagplano sa pag-aresto ni Duterte, alamin kung sino sa mga government officials ang talagang nagplano doon sa pagdakip ni former President Duterte doon sa airport, tapos sino ang nag-utos kay Torre. Okay, sino ang mga utak sa pag-utos ni Torre na ganun i-aresto si Tatay Digong. Okay, so ito, yun po ang mga pag-uusapan natin, mga maiinit na balita. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video na to. Okay, para guys, marami po ang mga gising, magising po itong mga bangag nating mga audience. Okay? Mayroon dyan mga bangag na audience mga dilawista at mga loyalista Sabay-sabay muna tayong mga mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong balita, uploads, o meron tayong breaking news, o kung nagla-live man ang Don Mar TV. Okay?
Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin mo natin ito. Ito ha, pinost ito ni Mr. Real Talker, itong magaling na vlog, DDS vlogger rin, no? Sabi niya dito, kumakalat itong mga taong bayan na nagtatanong kung is he good or a bad president? Itong si former President Duterte. So, ito yung opinion ni Mr. Real Talker. If he were a bad president, then people in this country wouldn't fight for him like this. Totoo. Anong ipinakita dito? Tingnan nyo ha. Marawi City, March 12, 2025. Dinumog ng maraming tao. Kidapawan, ayan, kitang-kita, March 12, 2025. Kita naman natin yan, no? Nagsiksikan ang mga tao dyan. Lumabas sa kanilang bahay sa daan para lang ipakita nila ang suporta kay former President Duterte. Na they don't like sa sitwasyon ni Duterte ngayon. That's from the Kidapawan. Sa Digos City, March 12, 2025. Ayan, nag-prayer rally po. Sobrang dami ng tao sa Digos City. Ayan. Polomolok, March 12, 2025. Prayer rally. Dinumog rin ng maraming taong bayan. Hulu-Sulu. Tingnan nyo ang Hulu-Sulu. Grabe. Ayan, oh. On the streets of Hulu-Sulu. Sobrang daming tao rin dinumog at marami pang iba. Ito lamang po ay example kasi hindi naman natin lahat mailagay dito in one picture. Kasi kung gagawin natin yun lahat, mag-collage na yan, hindi na makikita yung tao. Pero ito lang, example lang ito. Bakit? And the entire islands of the Philippines, lumalabas na ang tao. Nakikiramay po sa sitwasyon ni former President Duterte. Hindi nila nagugustuhan itong ginawa ni Bongbong Marcos kay former President Duterte. So ang tanong, kung si Duterte po ay good or bad president? Kung bad president itong si former President Duterte, bakit merong mga nagkaganito? And remember, this is only in the Philippines. Hindi pa kasali dito. Yung ipinakita natin only in the Philippines pa ito, Hindi pa kasali yung the entire world kung saan yung ating mga OFWs natin sa Japan, Hong Kong, Singapore, Qatar, marami pang lumalabas mga Pilipino. So now, ang tanong, is he a good or a bad president? Now, kayo nang humusga. Mr. President Bongbong Marcos, mag-impake ka na. Yung mga senatorya Bolbo, mag-impake na kayo. Sa 2028, kung ako pa sa inyo, mag-concede na kayo kasi wala na kayong chance na manalo sa 2028. Vice President Inday Sara Duterte will win this coming 2028. Ayan, it speaks, the numbers speaks for itself. Bongbong Marcos. Okay? So if he were a bad president, then people in this country wouldn't fight for him like this. Ganito po karami. Okay? Heto. Kasi marami po ang mga nagagalit doon sa ginawa ni Torre. Si Torre ngayon ay in-interview. So pakinggan natin si Torre at tayo po'y magre-react sa sinabi niya. Iginiit ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na legal ang kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasunod po yan ang kapal ng mukha. Legal raw, Legal? Kapal ng mukha mo, Torre? Aligasyon ng kampo ng dating Pangulo na unlawful o hindi naaayon sa batas ang nangyari. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. When you can arrest me tomorrow, I have to go home and pack up and
Ito humihingi si former President Duterte na baka bukas na lang ako ninyo arestuhin kasi I have to pack up my things. Di ba? Pero anong ginawa ni Torre? Pinilit pa rin. The most decent thing to do. Correct. Yan ang pinaka-decent thing magawa mo. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Tingnan nyo yung mga mukha ng mga pulis dyan, oh, nakayuko yung ulo. Parang disgusto ang pag-aresto. Parang ayaw nilang arestuhin si Duterte pero wala silang magawa. Inutusan ni Diwata Torre eh. Higher than you. Kuha ito noong March 11, araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa arrest warrant para sa murder as a crime against humanity. Kaugnay sa madugong kampanya kontra droga kung saan... That's why, Torre, you cannot blame why people hated you so much. Mahigit 6,000 ang namatay. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Imagine telling the president, hihilahin ko yan. Eh, sampalin ka ng taong bayan eh. Sampalin kita yan eh. Hanggang sa... You have to kill me to bring me to him. Sabi ni Duterte, you have to kill me before you can bring me to Netherlands. Yan ang sabi niya. It's not our intention, sir. Ayun, no, kawawa yung bodyguard ni former President Duterte. Oh. Ano tayo talaga? Ginanon, oh. Grabe. Sandali pa, iniwalay kay Duterte ang kanyang common law wife na si Hanelet Abansenia at anak nilang si Kitty. Please lang. Si Hanilet rin may ano rin siya, please lang, ganun. 'Di ba? Kawawa. Please lang. Maawa ka na. Alam mo, iyak ka, oh. Sige na, maawa ka naman. Sige na, maawa ka naman. Basta, yan ka, wala ko, mama. Ayaw, gunita ko, mama. Huwag nyo. Ayaw, gunita ko, mama. Ayaw, panulang kay mama. Tama na. May mga umaawat habang mainit ang sitwasyon. Sineseparate na. Ito yung gawin nyo. Ito yung gawin nyo sa kanya. Makikitang sumugod si Hanelet sa kinarong. Si Kitty dito is nagwawala na eh. Kasi alam ko naman na nauunawaan natin yung feeling ni Kitty. Tatay niya, makita mo tatay niyo, ginaganon, di ba? Well respected yan sa bansang Pilipinas tapos ginanyan lang nila. Masakit yan. Roonan ng kanyang anak at may pinupok sa ulo. Buti nga sa'yo, napukpok ka. Deserve. Patuloy na pumapalag si Hanelet. Hanelet, si Torre sana yung pinukpok mo. Tanginong Torre yan eh. Yan mga ganun na reaction. Expected video. Kalma na, ma'am. Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami yung hinawakan nyo ko. Correct. Dami-dami nyo, hinawakan nyo ako. That's a normal reaction of a wife. Tapos kakasuhan nyo. Ang kakapal ng muka ninyo. Ayon sa PNP, cellphone ang pinupok sa babaeng pulis na miyembro ng Special Action Force. Nagtamo siya ng malaking bukol sa ulo. Pinukpok po yun ng cellphone sa ulo. Totoo ba yun? Na yun talaga yung picture na yun na pinukpok? Kitang-kita naman sa video na ang hina-hina lang. Yes, may kalo pa sila, di ba? Napakalaki po ng bukol ng pulis natin. Dinala po. Wala nang naniwala sa'yo, Pardo. Wala nang kredibilidad yung sarili mo at yung mga kasamahan mong mga pulis. Sa kanila lang sa kanilang hanay lang. Pero yung iba, hindi pa naman lahat tanga katulad mo, Pahardo. Pero ikaw, number 1 kang sinungaling. Sa hospital. Lahat po ng pagmumura, lahat po ng paglalait ay tinanggap po ng mga kapulisan. Paawa effect ka rin eh. Paawa. Kitang-kita sa video. Sus, magpaawa effect pa kayo.
Kung titingnan namin si video, si Duterte yung kaawa-awa. Wag nyo nang i-twist pa ang kwento. Kitang-kita po sa video, bulatlat sa lahat ng publiko at sa mamayang Pilipino, yung pambababoy nyong ginawa sa pamilyang Duterte. Utot nyo. And during that time, Turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si ES Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga. Nag-isip si ES Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanya. Alam mo, Tore, yung kayabangan mo, karma ka rin. Totoo lang. Karapatan, ninaras ko siya for... Alam mo, Tore, no? Maraming nagsasabi, if only you handle the situation calmly, mas marami pa sanang mag-a-appreciate sa'yo. Pero, alam mo ba, Tore, ang nakita namin doon sa pag-aresto mo kay Tatay Digong? Kayabangan. Sobrang yabang mo, sir. Because you are in power, ganun lang, hihilahin ko yan. Kakalad ka rin ko yan. Ang yabang mo. PD 18... Parang hindi ka rin, tao 29. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ko. At hindi tayo patatalo. Sa aking eksklusibong panayam sa kanya, inilarawan ni Tore ang lampang nangyari nung arestuhin ang dating Pangulo. Grabe ang demands nila. Kung ano mga demands They want to be examined in a hospital of their choice. They want to be... Actually, right nila yan, Tore. Hindi yun grabe ang demand. Hindi. Right yan nila. Kayo, human rights kayo. Magsalita kayo dito. Nasaan ang human rights dito? Sa sitwasyon ni Duterte, wala, no? Kasi bias rin kayo, Pero kung addict yung ginanyan, umanda rin kayo. Loko tayo yung lahat dito. Examined by a doctor of their choice. Masyadong over the top ang demand. Pinabulaan Right nila yan, Tore. Hindi yun over the top. Kayo yung abusado. din ni Tore ang aligasyon na kampo ni Duterte na unlawful o illegal ang pag-aresto sa kanya. Ang ICC warrant ay ipinasa sa Interpol. Yes. Tore, wag mo nang, sa totoo lang, Tore, wag mo nang ipaliwanag kasi nabuking na po si Bongbong Marcos na nakipagsabuhatan siya sa negotiation sa ICC. Meron na pong dokumento, Tore, nasa website po ng ICC. Kaya huminto ka na lang sa explain mo dyan. President up to the last moment, President BBM up to the last moment is true to his word. We did not act based on the ICC but rather on the request of the Interpol because still we are a member of the Interpol and I'm very confident that what I'm doing is legal because all the hindi yun ayon sa mga attorney at Tore, illegal po yung pag-aresto nyo. Hindi nga dumaan sa sariling korte natin. Ininsulto nyo ang mga justice system natin. The orders given to me are legal. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Medialdea, Hanilet at Kitty Duterte tungkol dito. Marisol Abduraman. Ito naman, next natin. Kasi po, nakita nyo ang kayabangan ng karakter ni Tore. Ito naman, ikukumpara natin at itong former Chief PNP Oscar Albayalde sa panahon po ni former President Duterte. Alam mo, Tore, ang layo mo dito kay Albayalde. Sa lahat ng mga nagdaang Chief PNP kay Tatay Digong, wala. Ang layo nyo dito. Siyempre, nangangarap din itong si Toreng maging Chief PNP. Diba? Siya siguro ang susunod ni Marbil. Ito pakinggan natin kung ano, ito Siyempre, maniniwala tayo dito kay former Chief Oscar Albayalde. Sa mga ganitong sitwasyon po, alam po, magaling po itong si Albayalde na mag-handle ng mga ganitong sitwasyon, ng mga mag-serve ng arrest warrant, paano dadalhin yung akusado. Ito yung masasabi ni Oscar Albayalde dito kay Diwata Torre. Diwata Torre, ano ka na, handa ka na sa sasabihin ni Oscar Albayalde. Ito po. Ang una kong maiisip is bastos.
Ay, nako Tore. Ang una kong maiisip kay Tore, bastos. Bastos ka, Tore. Oh. Oscar Arbayalde, bakit bastos si Tore? No. Bastos. Bastos in a way na hindi siya na-accord ng due process din. No? You are not following the due process, Tore. Kaya bastos ka. Puwersahan, nandun. No, puwersahan. Persa mo. At higit sa lahat, former President of the Philippines yan. Binastos mo. Dahil pangit ka, Tore. Pangit ka. Pangit ng ugali mo. So, nandun yung nakita naman po natin. Di ba? Na kung paano siya natrato. Halos sabihin niya na kung hindi ka tatayo dyan, kakalad ka rin kita. Di ba? Galing sa Chief PNP, ex-Chief PNP. Galing sa isang ex-Chief PNP na ikaw ay bastos, no manners, pangit ng ugali. Tore? How can you say that to a former president? How can you say that to a former president? Tore. Ha? Pahiya ka ni Albayalde dito, ha? Pahiyang-pahiya ka. How can you say that to a former president? Diba? So, it really shows na mali talaga ang ginawa ni Tore. Marami na dating mga chief PNP, alam nila ang mga protocol dyan kung paano mag-aresto. They can say na si Tore po, nag-abuso. Pati si Bato de la Rosa, sabi ni Bato, si Tore po ay ginawa niya yung pang-aabuso sa kanyang power. Remember, Tore, hindi ka nasa taas lagi. Ha? May araw ka rin. Yun lang ang masasabi ko dyan. Okay, pupunta tayo dito, ha. Nagsalita na po atong ICC. Okay, isa sa mga judge, I think, ng mga ICC, nagsalita na po patungkol kay former President Duterte and what will be the future of Duterte. Siya ba ay makakalaya? Pakinggan natin ang ICC. Well, the arrest of the former President of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time. So sabi nila, matagal na po nilang inobserbahan itong sitwasyon ni Tatay Digong. Matagal na po nilang pinag-aralan po itong sitwasyon ni former President Duterte. Okay? Ito, patuloy. In relation to the so-called war on drugs, last month under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder. So, ayon po sa mga nagbibigay ng mga ebidensya, syempre naman, yung mga nagreklamo, di ba? I-check yan ng ICC. Ito syempre, ginalingan nila na ito yung mga nagugurgur ni Tatay Digong, bla 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 bla. So in fairness naman, ang ICC has to move. Okay? So meaning, i-check nila ito at inaprobahan nila. O sige, for fairness, merong nagrereklamo, sobrang dami, kahit walang direktang confidence si Tatay Digong na wala po siyang direktang may ginurgur dyan, pero kailangan po imbestigahan ng ICC. Okay? Kaya itutuloy nila itong kasong ito. Pero ito yung sinabi nila. Because ang ginawa lang po ng ICC po, sa tingin ko this is my own opinion, kailangan rin nilang i-cater yung mga nagrereklamo because this is due process. Ito pa. As the founder, as the head of the so-called Davao Death Squad,
as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations. Sila rin nag-i-investigate rin. Pero alam ko may dito. May nagsulsul dito sa ICC. Alam na natin yan. May nagsulsul sa ICC that triggers the ICC na may kasalanan talaga si Duterte. Alam na natin yung mga dilawan, sila Trillanes, dahil sa kanilang pamumulitika, ginamit nila yung ICC. Ang ICC naman, naniniwala rin. Kasi, grabe yung kanilang allegation, and akala siguro ng mga ICC, totoong mamamatay tao itong si Duterte, which is not. Alam nila na itong mga nagugurgur dyan, talagang nanlaban. Yung iba dyan, sige, let us say, meron talaga diyang natamaan na walang kasalanan. Pero, casualty nga eh. Because at that time, meron ring mga nagugurgur na hindi ginugurgur ng pulis. Nagurgur sila sa mga jadik. Pulis na ang pinagbibintangan. So ito pa. Sige, play. With other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. So, ibig sabihin niya na kailangan po na mag-move ang ICC na ipakita nila dito sa mga victims, the so-called victims, na talagang nagtrabaho po ang ICC. Pero it doesn't mean guilty na si Tatay Digong. Okay? Remember that Dilima. Remember that Trillanes. Remember that Bongbong Marcos, Dilawan, loyalista kayong lahat. Hindi ibig sabihin na tagumpay na kayo kasi si Duterte nandyan na sa ICC. That is still part of the due process. Hindi pa convicted as guilty si former President Duterte. May kaso pa po. May chance pa po na bigyan pa nilang chance si Duterte na makapag-defend sa kanilang sarili. At malaking bagay po yan na mananalo si Tatay Digong. Okay? Baka one of these days malalaman ng mga taga-ICC na pinopolitika lang pala si Tatay Digong. Sharo naman, 'di ba? Makikita ng mga taga-ICC na different countries, may mga Pilipino na mga nag-support kay Duterte at sa mga iba't ibang probinsya ng Pilipinas. 'Di ba? Play. The feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want. Analysis ko rin dito gusto nilang i-prove sa buong mundo na ang ICC is also a strong court, 'di ba? Kaya talaga meron ngang nagva-vlog doon na itong pag-aresto kay Duterte, matakot na yung iba diyan kasi yung ICC talaga is this is a strong court, itong ICC na ito. Pero sa tingin ko naman, ang ICC, they only show to the world na in-exercise nila ang due process. Play. I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may. Hindi raw sila weak ang ICC. I think when we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed. Which is, nangyari yung warrant na yan. And it's important to underline as we now start a new stage of proceedings. Ito na pakinggan nyo, ito na. That Mr. Duterte is presumed innocent. Presumed innocent. He will make his initial appearance before. He will make his initial appearance before the court. Or the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings. Ang focus nila judicial proceedings. Binibigyan ng pansin yung mga biktima.
on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Di ba? So, parang sinabi niya dito, may pasaring siya na alam nila na there's a big tendency na si Duterte po ay makalaya. Kasi po, nirerespeto nila. Yun yung ano dyan eh. Yun yung analysis ko dun eh. Nirerespeto nila yung mga nagrereklamong biktima. Meron din silang right for that. Na dapat rin naman pansinin. Pero, sabi dito, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Warrants can be executed. And it's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. Mr. Duterte is presumed innocent. So nagbigay na siya ng hint nagbigay na siya ng hint. He will make his initial appearance before the court soon. Soon. So ano bang ibig kong sabihin dito? Hindi ko ma-blame ang ICC na they have to do this. They have to ipakita nila sa buong mundo. Kasi ngayon, bumababa rin ang kredibilidad ng mga taga-ICC. Pero ito, sa tingin ko, gusto rin nilang i-prove sa mundo, no? Na gumagana pa ba talaga ang justice sa ICC? Tingnan natin ha. Because at the end of the day, ang itong mga judges na ito ay ang pagbabasihan po ay ang mga ebidensya. Yun lang ang masasabi ko dyan ha. Ang mga ebidensya po ang kanilang pagbabasihan. So, ako, I'm very optimistic na mananalo po si Tatay Digong. Okay? Punta tayo sa next nating topic. Itong sinabi po ni Bongbong Marcos na ang paggurgor ng kapwa-tao raw ay hindi solusyon sa problema sa krimen at droga. Alam mo, Bongbong Marcos, sa totoo lang, wala namang sinabi si Tatay Digong na yung mga pulis na igurgor yun. Sinabi niya, kung manglaban. Yan ang nanlilin lang ka rin ng Ito, panoorin natin kasi bangag rin ito eh. Ay nako. Tumulak kahapon papuntang Tacloban City, Leyte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang ipangampanya ang 12 senatorial candidates ng administrasyon para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sa talumpati ng Pangulo, nabanggit nito ang plataporma ng administrasyon pagdating sa pagsugpo sa mga krimen at iligal na droga. Ayon kay PBBM, hindi madugong solusyon ang tatapos sa problemang ito. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Walang pumalakpak. Walang pumalakpak. Dagdag pa ni President Marcos, maayos na batas, suporta sa kapulisan at mga lokal na pamahalaan ang kailangan upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Grabe. Imagine that one ha. Nagsabi siya doon, walang pumalakpak, di ba? Ibig sabihin, isa lang yun na ibig sabihin ng reaksyon ng tao. Sang-ayon po ang taong bayan sa ginagawa ni Tatay Digong. Sino ba namang hindi sang-ayon doon? Gusto mo yung mga inosenteng tao yung magugurgor? Sa kanya, binibaby-baby itong mga jadik na ito. Sa bagay, pareha silang bangag. Okay, I understand. Sa bansa. Samantala, naniniwala naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Isa rin itong owl na ito. Ay nako, Claire. Ano ka talaga, Claire, no?
Queen of all, sinungaling ka talaga. Na nasa ilalim ngayon ng makatarungang paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y batay sa pagharap ng dating Pangulo sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC. Bago ito, hindi naaprubahan na ipagpaliban ang pagdalo ng dating Pangulo sa unang paglilitis. Bukod sa hindi pa oras upang magpresenta ng mga depensa at ebidensya, ay malusog at nasa wastong pag-iisip ang dating Pangulo. Ayon na rin ito sa inilabas na opinyon ng doktor na naroroon. Ayon sa pahayag ni inilabas ni Undersecretary Castro, maayos ring naipaalam kay former President Duterte ang kanyang mga karapatan kabilang ang Article 66 at 67 ng Rome Statute. Base sa mga ito, napapatunayan lamang yung sabi nyo, yung ICC, binigyan siya ng pagkakataon na makapagdepensa rin sa kanyang karapatan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Claire Castro, yung pag-aresto ninyo ni Tatay Digong dito sa Pilipinas, binigyan nyo ba ng rights? Binigyan nyo ba ng tamang panahon, pagkakataon para idepensya niya ang sarili niya sa ating sariling korte? Wala, di ba? So, abusado pa rin kayo. Abusado kayo. Na naibibigay sa dating Pangulo ang kanyang fundamental rights bilang isang akusado sa wag ka nang mag-react sa kung anong gagawin ng ICC, Claire Castro. Kasi in the first place, dito pa lang sa Pilipinas, hindi na kayo nag-follow ng procedure. Lahat illegal yung ginawa nyo pag-aresto kay Tatay Digong. At sa mga pahayag na inilalabas ng kanyang kampo. Ivan Alvarez, UNTV. Grabe naman, no? Itong palasyo, itong si Claire Castro, todo talaga siyang todo siya na tanggol sa kredibilidad ng kanyang bangag na Pangulo. When in fact, wala na. Galit na yung taong bayan. Damage has been done. The Filipino people already hates Bongbong Marcos, sa totoo lang. Huwag na tayong magbulahan pa. Diba? O heto. Tingnan ninyo kung sino ang mga nagplano dito sa pag-aresto ni Tatay Digong. Sino ang nag-utos kay Torre na gawin niya ito? Tingnan nyo ang nagplano, ito sila. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort, Secretary Chidoro. Hindi naman. Pero isa siya. Isa pala siya. Group effort tandaan nyo taong bayan, tandaan nyo. Isa sa mga nagpaplano dito sa kapag utos kay Torre na ganon pag aresto kay Duterte, sina Chudo, Gibo. Ito hindi ko talaga ito in-expect Si Gibo, siya yung number 1 diyan. Pati itong si Anyo ba ito? At saka itong si Rimulya. Sila po ang nagplano kung papaano. Okay? Anong tawag nyo dito? Mga traidor. Traidor. Tatlong traidor Traidor. Dati itong mga kaalyado ni former President Duterte. Ayan, tingnan nyo si Anyo. May nakaganon sila ni Tatay Digong. Si Gibo naman, yung tumakbo siya, inirace ni Tatay Digong yung kanyang kamay. Ayan, maraming beses. 'Di ba? Pero anong ginawa ni Tatay Digong, ni Gibo at ni Anyo? Pinagplanuhan pa nila kung paano maaresto si Tatay Digong. Hindi ba kayo makonsensya, Gibo? Anyo? Kaibigan kayo dati ni former President Duterte? Pero kayo pala ang mga traidor? Na gumawa nito? Plinano nyo pa? Kung saan aarestuhin? Binakunahan ka pa ni VP Sara, Gibo Chidoro, wala kayong utang na loob sa totoo lang. Traidor.
there. Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Isidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he was... I think so. Tinanong siya, si Remulla, na ano ba ang nafe-feel ni Anyo? Is it hard for Anyo? Kasi dati silang magkaibigan. Hanggang siguro ngayon, kaibigan sila, di ba? Pero still, plinano nila ito. I think he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional. He is a soldier and he's a gentleman. So, he's a gentleman, he's a soldier. At the end of the day, traidor. I-appreciate nyo pa. Traidor. He served this role and the information that he gathered. And lahat ng sinabi mo totoo patungkol kay Anyo. Except that, hindi mo babanggit yung traidor. Shared was very reliable. And such as? Or is there anything you can share? The conversations on whether or not they would go home. Alam niyo, sa totoo lang, kayong tatlo ha, goodbye na yung political career. Ano si Anyo, hindi naman ito tatakbo. Remulla, sige po. This will be last. Giba na yung political career ninyo. Tatandaan niya ng taong bayan, tingnan niyo. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro. Apat sila ha. Remulla, Anyo, si Gibo, at si Presidente Bangag. And the President. And silang apat. Ha? Remember dyan. Yang tatlo na yan, walang pinagkaiba. Lahat traidor. Siyempre, meron pang ang post si Bongbong Marcos dati, di ba? My best friend, Duterte. Yun pala, traidor. Best friend raw sila ni Duterte. Yun yung kasagsaga na presidente pa si Duterte, no? Nagpo-post si Bongbong Marcos ng lumang picture nila ni Tatay Digong na, ay, yung best friend kong si Duterte, utot nyo, traidor ka. Traidor! Hirap, no? Kaya kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ingat kayo sa mga kaibigan ninyo kasi hindi natin malalaman, one of these days, tratrahidorin ka. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react po sa mga pinag-usapan natin ha. Usap-usap tayo sa comment section guys kung anong opinion niyo dito. And also guys, like and share this video para magising ang mga bangag. Okay? And gusto ko lang sabihin sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? Meron po tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga ina-uploads doon na hindi po natin ina-upload sa ating main channel. Okay? So guys, sa mga audience, sa mga moderators, thank you po. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.